Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humiliya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po sa inyo. Pakibati naman ang katabi ng Happy Fiesta. Viva Santo Niño! Happy Fiesta rin po sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya.
kapistahan ng Santo Niño. Sabihin nyo nga po, Santo Niño. Ibig sabihin sa Tagalog, banal na bata. Banal na bata. Kaya naman ang mga pagbasa natin sa araw na ito ay tumuturo o nagtutukoy sa dalawang misteryo ng pagiging bata. Dalawang misteryo. Una, ano ang naidudulot ng bata? Pangalawa, ano ang matututunan natin sa mga bata? Simulan natin sa una. Ano ba ang naidudulot ng bata? Ito ang pinapakita sa atin ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Kinapos sa salita si Propeta Isaías para tukuyin kung ano ang dulot ng isang bata. Maganda yung kanyang paglalarawan. At makaka-relate tayong lahat sa kanyang paglalarawan. Sabi ni Propeta Isaías, ang dulot ng isang bata ay parang isang bayang nabalot sa kadiliman, na biglang natanaw ang malaking liwanag. Imagine niyo nga po, no? Madilim ang paligid, no? Madilim ang paligid. Halimbawa, no, pinanganak kang bulag, no? Wala kang makita, wala kang nakikita, no? At tapos, isang araw, paggising mo, bigla kang nakakita ng liwanag. Ano pong mararamdaman ninyo? Hello? Pakitingnan mo yung katabi mo, sabi mo, dilat. Ha? Dumilat ka para makakita ka ng saya. No? Pikit ka ng pikit eh. Yan tayo eh, no? Kakasimula ko pa lang. No? Di ba ganon? Parang ganon. O sino dito ang nabuhay noong 90s? Taas nga ang kamay nung nabuhay noong 90s. Hello? Millennial kayo? Yung mga millennial dyan, buhay na tayo, di ba? Sino na buhay nung 90s? Naalala nyo ba nung laging brown out? Nung panahon na yon, nung mga panahon na lagi nagba-brown out, ang negosyo namin ay garment. No? So meron kaming shop na tahian. So pag brown out, walang trabaho. No? Walang trabaho. No? Kaya yung mga mananahi namin lalabas ng shop, no? Nandun sila sa labas kasi ang init, no? Tapos nandun kwentuhan lang ng kwentuhan. Dahil walang trabaho, medyo malungkot, no? Kasi wala kang kita, 'di ba? Wala kang susweldohin, hindi ka makakarami. Kaya nga kapag biglang nagkakuryente na, alala niyo 'yon? Anong nararamdaman ng mga tao? Saya na, no? Palakpakan na, pasukan na sa bahay, pwede nang matulog kasi may electric pan na, no? Mapresko-presko na. Naalala niyo 'yon? No? Ganon sa amin, ewan ko sa inyo dito. Sa atin, madalas naman siguro kasi nawawala ng kuryente, no? Kasi nagja-jumper, no? Pag nawala na ng kuryente, ay may kumabit. Ganon, no? Parang ganon, yung tinutukoy ni Propeta Isaías, yan ang dulot ng bata. Yung parang nabalot ang bayan sa dilim, tapos biglang nakatanaw ng liwanag. Diba? Pwede nating sabihing masaya, kasi yun lang ang salita. Pero kapos, ganun ang pagdidescribe ni Propeta Isaías. Sabi pa niya, ito pa magandang description, sabi pa niya, parang pinasiglang pagdiriwang na dinagdagan pa ng tuwa. Imagine ninyo, birthday ninyo. No? Birthday ninyo. Anong pakiramdam ninyo pag birthday ninyo? Masaya pa ba kayo? Diba? Yung birthday, masaya na yan eh. Meron ng joy. Meron ng saya yan na instant. Pero kung birthday mo, biglang meron pang cake. Meron pang ice cream. Meron ka pang spaghetti. Tapos, may nagpadala ng lechon. Tapos, niregaluhan ka pa. Tapos, binigyan ka pa ng pera. Anong mararamdaman mo? Diba? Hindi kulang yung sabihing saya. Hindi ba? Diba? Parang maghahanap ka pa ng ibang salita. Yan yung ginagawa ni Propeta Isaías. Sabi niya, no, pinasiglang pagdiriwang
na dinagdagan pa ng tuwa. Masaya na yung pagdiriwang, dadagdagan pa ng tuwa. O, di ba? O, pwede natin sabing masaya. No? Pero kahit yon, kapos pa din. No? Kaya nga dinescribe niya. May isa pa siyang sinabi. Sabi niya, tulad ng mga taong nasa anihan at ng mga taong nagsasamsam ng hatian ng kayamanan. Wala tayong bukid dito, hindi po ba? Wala naman no? So hindi tayo medyo relate. O ganito na lang, parang sweldo, araw ng sweldo. No? Yung sweldo mo, dinagdagan pa ng boss mo ng bonus. No? Anong mararamdaman? Para ang hina nung saya. Wala naman kasi kaming trabaho, Pader. Ha? Oo, sige, ganyan na lang. Yung wala kang trabaho, bigla kang sumweldo. Anong mararamdaman mo? O ganyan, di ba? O yan, relate tayo Kasi wala tayong trabaho, pero umaasa ng sweldo. Diba? Parang ganyan. Ganyan na ganyan yung sinasabi ni Propeta Isaías na dulot ng bata. At panghuli, ganito. Sabi niya, binalik pa ang panghambalos ng mga nagpapahirap. Sino po mga magulang dito? Taas niya ang kamay. Yan. Namamalo po ba kayo? Oy, amin na kayo, ha? Sa simbahan, bawal magsinungaling. Oh? Alam niyo yung nanay ko, yan, chichismis ko na. Ilan lang naman tayo Oh? Yung nanay ko, namamalo yun. Ang pamalo niya sa amin, hanger. Hanger. No? Pero yung hanger naman na ginagamit niya, yung plastic lang. No? Yung plastic. No? Pag naputol na yung hanger, ano ibig sabihin? Tapos na yung pamamalo. Diba? Oh, imagine niyo, yung mga anak na nandito, pinapalo ba kayo ng mga magulang? Ayan, ang lakas Turo nyo nga yung nanay nyo. Makita ko. Diba ganon? Imagine mo, anak ka, tapos nakita mo isang araw, pinutol na, binalik na yung panghambalos ng tatay mo. Tinapon na yung sinturon. Tinapon na yung tsinelas na alpombra. No, naalala niyo pa ba yon? Sakit nun no? Tinapon na yung hanger. Hindi ba? Masaya yon sa bata. No, ay, hindi na ako papaluin kahit kailan. Parang ganyan yung sinasabi ni Propeta Isaías. Binali na yung panghambalos ng mga nagpapahirap. Ganyan daw ang dulot ng bata. Labis-labis na kasiyahan. Ito ang dulot ng bata. Balikan ninyo, nung pinagbubuntis ang inyong mga anak, andyan yung hirap. Andyan yung sakit. Minsan nga, nag-aalala ka pa, nung nabuntis ka, hindi mo alam, tutuloy mo ba o hindi. Nung ipinapanganak mo na, ang sakit. Pero nung nailuwal na, nakalimutan mo na. Hindi mo na naalala. Hindi ba? Kaya nga nakawalo ka. Kasi di ba, ganun yung mga magpapabinyag dito, balikan ninyo. May sakit, may hirap, pero nung nailuwal na, merong saya. Yan ang dulot ng bata. Instant na hindi mapaliwanag na saya. Masaya po ba kayo sa mga anak ninyo? Pag nawala na yung saya, hindi na bata yan. Matanda na yan, di ba? Oo, pagka masaya kayo, bata, paggising nyo, excited ka gumising. Pero pag wala na yung excitement, pag hindi ka na masaya, hindi na bata yan. Matanda na yan, Tumatanda na yan, Ganito yung sinasabi sa atin. Yan ang misteryo. Di ba misteryo? Bakit? Hindi mo alam bakit ka masaya. Kaya nga, misteryo din kung bakit may mga ina na hindi masaya nung sila'y nagbubuntis. Bakit may mga ina na hindi masaya sa kanilang anak? Bakit? Tingin mo ba sa anak, sumpa, hindi biyaya, disgrasya, sa halip na grasya? May ganyan. Ang sasabihin nila,
Father, nadisgrasya lang naman ako eh. Kaya ako nagkaanak. Ganun ba yun? Nadisgrasya? Ganun ba yun? Ang bata, sumpa. Huwag mong tinitingnan ganyan. Dahil ang bata, pag-asa. Hindi mo alam, yung sinasabi mong disgrasya, yung sinasabi mong sumpa, yung sinasabi mong isa na namang bibig na pakakainin, baka isang araw, yan ang mag-ahon sa'yo sa hirap. Huwag mong ginaganyan-ganyan yan. Baka iyang batang yan, yan ang magtupad na mga pangarap na hindi mo natupad. Huwag ganyan. Ang bata, kailanman hindi sumpa. Ang bata, hindi disgrasya. Ikaw may gawa niyan eh. Bakit mo sasabihing disgrasya? Grasya yan. Ang daming-taming magulang na gustong magkaanak, sumasayaw pa sa ubando. Ikaw, nagkaanak, ang tingin mo disgrasya. Nakakalungkot. Ang bata, nagdudulot ng saya. Hanapin mo. At makikita mo lang yon kung makita mo ang bata bilang isang biyaya. Biyaya. Samantala, sa ating ebanghelyo, pinapakita naman sa atin kung ano ang matututunan natin sa isang bata. Dalawa ang pwede nating matutunan sa bata. Una, ang bata ay mapanuklas. Sabihin nyo nga po. Isa pa, tulog na eh. Yan. Nawala si Jesus sa ating ebanghelyo o sa kwento ng ebanghelyo. Nawala. Ilang araw siya nawala? 3 araw. Ano mararamdaman ng magulang? Siyempre, balisang-balisa, galit na galit na siguro tong si Maria at si alalang-alala. Alam nyo, nung bata pa ako, no, yung tatay ko kasi kuripot. No, yan, no, tatay ko kuripot. Tuwing magmo-mall kami, mamamasyal kami sa mall, bago kami mamasyal, umikot sa mall, kakain muna kami sa restaurant. At bilang kuripot ang tatay ko, kakain kami sa restaurant na may libreng lobo. Nung araw, ganun uso eh, no? Yung restaurant, mayroong promo, no? Pag may bata, bibigyan ng lobo, no? Para doon kumain yung pamilya, no? Yung tatay ko, kakain kami lagi sa may libreng lobo. At dahil nga meron kaming tahian, no? Meron kaming garment, may dala yan lagi sinulid. Pagkatapos namin kumain, meron kaming tigi-isang lobo, 4 kami, magkakapatid, no? No, mga bata pa kami noon. Kukuha ng lobo, dudugtungan yung tali ng sinulid. Di mahaba na. Itatali yung lobo sa sinturera ng aming pantalon. No? At dadalhin kami sa National Bookstore. Sa National Bookstore kasi yung tatay ko hilig magbasa. Dahil kuripot nga, ayaw bumili ng libro. Yan, binuking ko na. Nagbabasa lang siya doon. At gagawin niya, habang nagbabasa siya, paiikutin niya kami sa National Bookstore. No, hindi na kami mawawala kasi may lobo. No, nakikita niya pag lumalayo na yung lobo, pag lalabas na yung lobo sa National Bookstore, ay tatakbo na yan. No, nakikita niya. Isang beses, no, ako bata, ganun nga mapanuklas eh, no, namamangha ako, ang daming tinda, daming libro, no, malikot ako, ikot ako ng ikot. Nakita ng tatay ko, palabas na yung lobo ko. Kaya tumakbo yung tatay ko. No? Pagkita niya, hindi ako. Ibang bata. No? Natanggal na pala yung lobo sa sinturera ko. No? Kanya ng bata, mapanuklas. Napansin nyo, yung mga anak ninyo, hindi nyo naman tinuruang mag-cellphone. Ang galing mag-text. Ang galing magpadala ng picture. No? Hindi kayo marunong, pero sila marunong. No? Pansin nyo ba yon? No? Yung bata mapanuklas eh. Mapanuklas. At dahil mapanuklas ang bata, no, dapat ang magulang ginagabayan. Likas yan sa bata eh. Tutuklasin niya. Ako nga nun, tinutuklas ko. No, masakit kaya kapag pinasok ko ang daliri ko sa electric pan? Na-try nyo ba yon? Di ba yung ganun kayong bata, ganun ka-curious, ganun siya. At kaya yung bata,
sa kanyang mapanuklas, kapag sinamahan ng gabay, magiging marunong. Kapag sinamahan ng turo, magiging matalino. Tinuturuan niyo ba ang anak niyo? O, di ba ang tahimik ng lahat? Ginagabayan niyo ba ang mga anak niyo? Gabayan. Dahil ang bata, likas na mapanuklas. Pangalawa, ang bata may nakamamanghang katalinuhan. Sabihin niyo nga, katalinuhan. Si Jesus, namangha ang mga tao sa kanyang katalinuhan. Nung sila'y nagtatanungan, manghang-mangha sila sa angking karunungan at katalinuhan ni Jesus. Ako, namangharin ako doon sa pamangkin ko. Yung anak ng ate ko, Inglesera. No? Sabi ko sa ate ko, may balak ba kayong mag-migrate sa Amerika? Sabi niya, wala naman. Bakit tinuruan niyo mag-Ingles na yung bata? Sabi niya, hindi ko nga tinuruan yan eh. Yung pala, natuto kay Peppa Pig. Ayun, ganun pala, kaya Inglesera. No, nakakamangha. Paano nangyari yun? Tayo nga nood ng English movie, hindi natuto mag-Ingles. Kasi matanda na. Hindi pa bata. Pag bata, may ganun. Pag matanda, hirap turuan. Nangangatwiran. Ganyan ang matanda. Pero ang bata, may nakamamanghang katalinuhan. Kaya ang dapat, gabay. Pagtuturo. Bilang buod ng ating pagninilay, itong dalawang misteryong ito ay siya ring tinatanggap natin sa ating Santo Niño o sa Batang Jesus. Siya'y nagdudulot sa atin ng kasiyahan. Hindi lang basta kasiyahan, kundi hindi maipaliwanag na kasiyahan. At siya'y nagtuturo sa atin ng kakaibang karunungan at katalinuhan. Ito ang pwede nating makita, mapulot, matutunan sa ating mahal na Santo Niño. Nawa, lagi ang tingin natin sa bata katulad ng sa Santo Niño, nagdudulot ng saya at nagdudulot ng nakamamanghang karunungan at katalinuhan. Amen? Amen.